Sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional ang Article of Impeachment. Kung kaya null and void o walang bisa ang ni-refer na Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa paglabag sa one-year bar rule na kung saan ito ang ipinag-uutos ng saligang batas na isang impeachment complaint lang ang maaring isampa sa loob ng isang taon. Ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na unconstitutional ay unanimous sa boto na 13-0. Nag-inhibit si Associate Justice Benjamin Caguioa habang naka-leave naman si Associate Justice Filomena C. Ito ba ang kini-question ng iilan o ng House of Representatives na 13 boto laban sa 0? Maliwanag ang naging desisyon dito ng mga justices. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number 1, it said that the articles of impeachment, which was the fourth complaint, violated the one-year period ban because there were 3 complaints that came ahead of it. And although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. Sabi ng Korte Suprema, walang jurisdiksyon ang Senado dahil idiniklara ang Article of Impeachment na null and void o may nalabag kaya walang bisa. Pero nilinaw ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto ang Vice President. Kasi ang tiningnan lang daw kung tama ang proseso ng Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So dun sa House o Prosecution Panel, huwag kayo excited masyado. Ang gusto nyo na matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara? Ito ang tanong, bakit tama ba ang proseso ng inyong isinumiti na Article of Impeachment? Na wala ba kayo nilabag sa one-year bar rule? Kung ang akala ninyo tama kayo at hindi ninyo nilabag ang one-year bar rule. Ibig ba ninyo sabihin na ang lumabag o may kasalanan ang 13 mga justices na bumoto sa desisyong unconstitutional? At doon naman sa mga senator judges, sabi ng Korte Suprema na null and void ang Article of Impeachment. Kaya maliwanag na hindi ninyo pwede ituloy ang impeachment proceedings. Dahil sa nilabag ang one-year bar rule, so kahit gaano pa ang ebidensya ng prosecution panel, hindi pwede ang impeachment ituloy dahil mali ang proseso. Pero kung talaga gusto ninyo ipa-impeach ang Vice President sa Pebrero next year of 2026, pwede ulit kayo mag-file basta alinsunod sa tamang proseso. At sabi ng Supreme Court na dapat mabigyan ng pagkakataon ang inaakusahan na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang kaso. Kaya naman isa ito sa dahilan na hindi nasunod ang tamang proseso. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Nang aprubahan ng plenaryo ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na-archive ang 3 naunang reklamo na nakahain sa Kamara. Itong naging basihan ng Korte Suprema sa pagdeklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved.
Kabilang sa reklamong nilalaman ng articles of impeachment, ang umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, pati ang umano'y planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang tatlong reklamo. Dito raw papasok ang one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi ng Korte Suprema, nagsisimula ang one-year bar oras na ma-dismiss o hindi nabuhay ang isang impeachment complaint. Dahil matuturing na dismiss na ang unang tatlong complaint noong February 5, 2025, hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Gagawin daw ng Kamara ang lahat ng remedyo para protektahan ang kanilang mandato matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni House spokesperson Princess Abante, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Dagdag ni Abante, kung papayagan ang pangimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process, nalalagay anya sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Sabi ni House of Representatives spokesperson Congresswoman Princess Abante na ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Oo, tama, pero kahit labag ang proseso, gusto ninyo itama. Na gusto ni Abante na hindi makialam ang Korte Suprema? Sabi pa ni Abante na kung papayagan ang panghihimasok ng Korte Suprema, nalalagay daw sa alanganin ang check and balances. Parang mali dito si Abante kasi kung hindi makialam ang Korte Suprema at pabayaan lang ang House at itong si spokesperson Princess Abante ay sigurado wala ng check and balances dahil gusto niya mag-proceed ang impeachment kahit labag sa saligang batas ng Pilipinas ang proseso ng Article of Impeachment. Ito ang sabi sa desisyon ng Supreme Court. Reaksyon naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang desisyon ng Korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginit na nakakalas sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint. Pinatitibay nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman nilang handa ang defense team para sagutin ang mga aligasyon sa tamang oras at lugar. Sa pagdeklarang null and void ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng Senate Impeachment Court na pinagtibay nito ang kanilang paniwala na dapat munang linawin ang Articles of Impeachment bago simula ng impeachment trial. Ayon dito, nakita sa desisyon ng Korte Suprema na tama ang ginawang pag-iingat ng Senate Majority dahil sa nakita nilang legal uncertainties mula pa noong simula. Tungkulin daw ng Senado na respetuhin ang pagiging pinal na mga desisyon ng Korte Suprema bilang isang co-equal branch of government. Hinihintay na daw nila ang kopya ng desisyon at anumang gabay na maaaring makaapekto sa jurisdiksyon ng Senate Impeachment Court sa hinaharap. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa nagbalangkas ng saligang batas, hindi matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod dyan ang pagdedeklara ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment bilang unconstitutional. That means that the articles is invalidated and the Senate has no jurisdiction over it. Hindi po matutuloy yung trial. They did not refer it to committee. So, ang akala nila, hindi na-initiate yun. So, they can initiate a fourth one. And that is what they did. But the Supreme Court said that it is deemed initiated na rin dahil they are supposed to refer it to a committee in 10 days, 10 session days. So, if you fail to refer it to committee as required by the Constitution, counted na rin yun as a initiated complaint. So tama ang ginawa noon ng Senate Court na i-remand ang Article of Impeachment sa House of Representatives. Ngayon abangan na lang natin kung magpo-proceed pa ba ang impeachment o tuluyan ng malusaw. Kasi kung susundin ng Senate Court ang Korte Suprema ito ay hindi na matutuloy dahil walang jurisdiksyon ang Senado.
Dahil sa ito ay unconstitutional nga ang nasabing article of impeachment.